Iniimbestigahan na ng Los Angeles Police ang panloloob sa mansyon ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa California sa Amerika. Posibleng hanggang 4 daw ang pumasok sa loob ng bahay ni Pacman. May ulat on the spot si Maris Sumali. Maris? Rafi, patuloy pa rin ang investigasyon ng LA Police District o LAPD sa panloloob na nangyari Sabado ng gabi sa mansyon ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Los Angeles, California. Sa ilang video at litratong kuha ng mga taga-team Pacquiao, makikita ang niransak na kwarto sa mansyon, ang mga gamit mula sa cabinet at drawer nakakalat na lahat sa sahig. Pati ang mga gamit sa kwarto nakasabog na rin. Sa inisyal na investigasyon, nilooban ng aabot sa 4 na lalaki ang mansyon ni Pacman itong Sabado pasado alas 8 ng gabi. Tila itinaon pa raw sa mismong laban ng pambansang kamao sa Las Vegas, Nevada kay Adrian the Problem Broner, pero lumalabas sa 2 beses pang bumalik sa mansyon ang mga salarin. Dahil base sa CCTV, nakita pang dumating muli ang mga salarin ng 12:27 ng madaling araw. Ayon sa LAPD na nag-iimbestiga sa crime scene, nasa early stages pa lang daw sila ng investigasyon. Patuloy pa ang pagkalap nila ng ebidensya. May mga tao raw sila mula sa scientific lab para kumalap ng fingerprints na ilalagay naman sa database. Pero matatagalan pa raw bago makuha ang resulta. Nag-record din daw sila ng mga video mula sa pinangyarihan ng pagnanakaw. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang CCTV mula sa kapitbahay, pati na rin yung mga CCTV sa loob ng bahay o mansyon ni Pacquiao. Pero di pa raw tapos ang pagre-review rito. Sa ngayon, wala pa silang makita motibo kung ito ba ay random na pagnanakaw lamang o sinadya, lalo't alam na si Pacquiao ang may-ari ng bahay na ito. Wala pa ring suspect na natutukoy, inaalam pa rin nila kung ano-ano ang mga nawawala. Pero kanina nang makausap natin yung ilang mga kaanak ni Pacquiao, sinabi nilang maraming mga mamahaling sapatos at damit ang nawawala, mga gamit daw ni Pacquiao na hindi pa niya nagagamit. May nawawala ring iba pang mga mamahaling gamit, may nawawala mga laptop. Hindi ito ang unang pagkakataong manakawan ng tahanang ito ni Pacquiao. Minsan na rin ito nanakawan ng 2012. At kinwento rin sa atin ni Lilia Lau, yung tiyahin, na nito lang 2018 ay pinasok din daw muli ito nung may laban naman siya itong si Pacquiao sa Malaysia. Pero hindi nagtagumpay yung mga salarin. Samantala si Manny Rafi ay nagpahinga buong araw dahil sa iniindang sugat sa mata. Pero ayon sa taga-team Pacquiao, bagamat nag-aalala, ay hindi naman daw lubusang nababahala ang senador. Katunayan, manunood pa si Pacman ng NBA kung saan tampok ang laban ng paborito niyang Golden State Warriors at LA Lakers ngayong gabi, oras dito sa Los Angeles, California. Live mula dito sa LA, balik sa'yo, Rafi. So Maris, posibleng talagang tinatarget yung kanyang bahay dahil several times na palang pinasok yan at inattempt at least na pasukin at tuwing may laban pa, itinataon, Maris. Oo, napakalaking posibilidad, Rafi, na talagang tinatarget nga yung kanyang mansyon, no? Kasi alam naman natin na kilalang-kilala, celebrity talaga itong si Senator Manny Pacquiao. Kilalang-kilala siyang boxer, hindi lang naman sa ating bansa, kundi buong mundo. Tapos, alam pa kung saan yung bahay niya. Maraming nakakapasok lang dito eh. Siyempre, kapag halimbawa, pumupunta siya dito, madaling parang very welcoming yung family, so marami nakakapasok. Pero Rafi, hindi man nanggaling dun sa LAPD kasi ayaw nilang magbanggit ng mga motibo dahil nga ongoing pa raw yung investigation. Pero mismong sa kampo, mga kaanak, meron tayong mga naririnig na posible raw na baka inside job. Mukhang may nakakaalam dun sa loob. Sa totoo lang, pinakita na sa atin na Rafi yung CCTV. Hindi lang natin mapalabas pa dahil nga ito daw ang mahigpit na bilin ng LAPD. Pero nakita ko yung aktual na CCTV at nakita doon yung 4 na lalaki na tumalon. Meron isang lalaki doon na talagang balot na balot. Ito yung sinasabi ng isa sa mga taga-team Pacquiao na talagang parang alam na alam niya kung saan yung mga CCTV nakapwesto. Ingat na ingat siya doon kumpara doon sa 3 kasama niya pang ibang mga assailants. Tapos, bukod din doon sa 3 assailants na yon, siya lang ang talagang hindi mo makikita yung muka. So parang meron silang ganong angulo, although hindi pa natin sinasabi na conclusive na ito. Meron lang silang ganong angulo na posibleng merong kasabwat na inside man yung mga salarin. At Maris, meron na ba tayong impormasyon kung ano yung mga nakuha doon sa loob ng kwarto ng pambansang kamao, Maris? So far, ang binanggit lang sa atin ng mga
kaanak. Kasi ina-account pa lahat ng mga gamit. Hindi rin kasi malaman ng mga kaanak sa yung mga taga-Team Pacquiao kung ano talaga lahat ng mga nawawala. Dahil gusto nila si Senador Manny Pacquiao mismo ang mag-identify, tsaka yung may bahay niya si Jinky. Hindi pa pumunta sa buong maghapon yung mag-asawa dun sa mansyon. Sa ibang mansyon sila tumuloy muna mula nung makarating sila rito. Pero ang sinasabi lang sa atin so far, yung mga piles of shoes na talagang nakalagay lang doon ay may mga ilang nawawala, mga mamahaling mga sapatos, mga damit na hindi pa nagagamit daw ng pambansang kamao. Tapos yung isa niyang kasama, nawawala yung laptop na lahat ng files ng Team Pacquiao nandun. So talagang maraming mga valuable na items ang nawawala talaga, Rafi. Panghuli na lamang. Kanina pala, sorry, let me just add, no? Kasi kanina lang nila na-discover kasi may nakita kaming mga basag doon sa loob ng bahay. Tapos napansin nung tita ni Manny na nawawala rin yung isa pang vault doon sa baba, sa tabi ng dining. Oo, pero nung tinatanong ko may laman bang pera yun, hindi nila masabi kung anong laman nun, pero baka raw meron. Oo. So Maris, isang buong vault, gaano ba daw kalaki yun para ito yung makuha? Hindi, medyo maliit lang siya. Maliit lang, medyo okay. maliit lang siya. Pero alam mo, nung nakita ko sa CCTV, talagang parang parang lumalabas na nung unang pasok, nung bandang 8:07, parang pinag-aralan nila. 8:07 hanggang 8:53 sila lumabas yung sa unang pasok nila. Hindi pala pa silang kinuha. Parang, ewan ko, pinag-aralan ata. Tapos bumalik sila ng 12:27. Pumasok sila ng 12:33 a.m. Sunday na yan. Lumabas sila ng 12:44. Paglabas ng 12:44, may mga dala-dala na silang mga gamit. Nakita dun sa CCTV, Rafi. Panghuli Pero na lamang. hindi ko nakita yung vault na nilabas kasi medyo mabigat yun. Hindi ko lang masabi. Pero sabi ng tiyahe, nawawala raw eh. Panghuli na lamang, Maris, pakidescribe lang yung neighborhood nitong bahay na niloban ng pambansang kamao. Ito ba'y pwedeng pasukin ng kahit sino? Well, hindi sa yung gated subdivision talaga eh. Kasi di ba maraming mga bahay dito sa LA na talagang bago ka makapasok, may gate siya. Hindi ganun yung sa area nila. Although talagang maraming mga mayayaman talaga na nakatira rito, pero parang kampante lang naman sila kasi may mga roving din naman ng mga police patrols. Yun nga yung dahilan kung bakit na-discover na parang nilooban siya kasi may nakita na parang yung bahay niya parang bukas yung pinto. So, pero kung tutuusin, Rafi, parang anyone can just pass by at kung alam mo na ito yung bahay ni Manny, pwede mo siyang mapicturan, parang pwede ka magpa-picture doon, pwede mong mapuntahan. Except that, yung gate mismo ng bahay, sarado siya, nakakandado siya. Pero nakita din natin, medyo mababa lang yung gate niya. So, gaya nga na nangyari, nakita natin sa CCTV, talagang natalon siya. Talon lang. Pahabol na lamang, Maris, meron ba tayong impormasyon kung merong alarm yung kanyang bahay? Dahil alam natin, karamihan ng mga bahay dyan, may alarm yan nakakabit sa police station. Well, apparently, kung may alarm man yun, hindi yun naggumana. Pero parang more on CCTV talaga yung yung talagang security nila doon. Kasi kung may alarm yun, dapat na alarma na rin yung buong neighborhood. Hindi nila nalaman yun. It was only reported the next day. Parang nung may nagpapatrol. Kasi, parang nung nakita natin sa CCTV, Saturday ng 8 p.m. Tapos madaling araw 12:27. Pero na-report na yan 4:15 ng Sunday. So, walang alarm. Or kung meron man, hindi nag-function. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.